Part 2 ng life story ko sa ang buhay OFW ko sa Saudi Arabia. Sa 2 years kong paninilbihan doon. So, masasabi ko lang guys, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, sana labanan nyo, sana kayanin nyo, isipin nyo kung para saan kayo, kung bakit kayo nasa abroad, kung bakit nyo tiniis, bakit kayo nasakripisyo na mawalay sa pamilya nyo. May purpose ang lahat guys, kasi kung magpapatalo kayo, mawawalan kayo ng pag-asa dahil sa problema na binibigay ng pamilya, dahil sa depression na naranasan nyo, dahil sa mga taong nananakit sa atin. Lagi nyong isipin kung bakit tayo nag-abroad, kung bakit kayo nandyan ngayon, kung bakit kayo nasadlak sa mundo ng Middle East, ng pagiging isang OFW ngayon. Sobrang sobrang hanga ko sa mga OFW na matitibay, na malalakas ang loob, lalong-lalo na sa sarili ko. Proud na proud ako sa sarili ko. So, yun nga guys. Yun nga yung mga pinagdaanan ko. Alam nyo guys, nung nasa abroad ako, nung mga times na yun, na may sakit ako, pabalik-balik ako sa hospital, pinagdadasal ko lang noon na sana may mangyari, sana gumaling na ako bago ako umuwi, bago matapos yung kontrata ko, kasi madami akong pangarap guys eh. Gusto ko pang magpunta ng Europe, gusto ko pang magpunta ng or Hong Kong or Singapore, kahit saang bansa guys na kaya kong magtrabaho. Kasi nagkaroon ako ng experience guys, naisip ko, okay, kaya ko naman pala maging OFW, magtrabaho sa iba't ibang bansa, kasi nakaya ko dito sa Saudi. Kahit sobrang hirap dito sa Saudi, sa bansa ng Saudi, nakaya ko siya guys eh. Basta malakas lang yung loob mo, meron ka lang tiwala sa sarili mo, makakayanan mo lahat yun. So, yun nga, dahil nga sa nangyari sa akin, naranasan ko yung depression, naranasan ko yung mga anxiety na yan, napagod yung katawan ko, napagod yung isip ko, yun nga, yung nakakapag-isip ako na sana mamatay na lang ako, na sana hindi na lang ako gumising, kasi nga wala useless, magpapahinga ka, yung pagpapahinga ka guys, hindi pahinga, kalbaryo guys, kasi pagsampa ko pa lang sa higaan ko, umaaray na ako, umiiyak na ako, hindi ko alam kung paano ko ipoposisyon yung sarili ko, paano ko ihiga. Yung hindi ko talaga alam guys kung ano yung gagawin ko, kung kaya ko ba, kung matutulog ba ako. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ko naranasan to? Bakit ako pa? Sabi ko ganun. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng to? Kaya nung mga oras na nagpapahinga ako guys, parang ayaw kong matulog, yung mga pahinga na sana mamatay na lang ako, sana makatulog lang ako ng ilang oras, paggising ko hindi na ako magising, yung mga ganong isip ko sobra. Pero hindi, kininto ko sa pamilya ko, sinabi ko sa pamilya ko, nandyan yung pamilya ko, nakasuporta sa akin, lagi akong kinakausap, lagi akong kinukumusta. Yun yung mga nagpalakas sa akin, kasi kahit sabihin natin hindi perfecto yung pamilya, nandyan sila sa oras ng pangangailangan mo, sa oras ng ganitong may pinagdadaanan ko. Dapat talaga guys, magtiwala tayo sa pamilya natin. Ang una natin tatakbuhan is yung pamilya natin. Kahit sabihin natin na minsan yung pamilya rin yung nagbibigay ng problema sa atin, naging stress, pero hindi, pamilya natin sila, nandyan sila, may magulang tayo, may nanay, tatay tayo, kailangan nilang malaman kung ano nangyayari sa atin, kasi para alam nila kung ano mga pinagdadaanan natin. Yan yung mga nakatulong sa akin guys, pinalakas yung loob ko, kahit araw-araw, papagod ako, araw-araw nahirapan ako, umupo, maglakad, magtrabaho. Tapos yung kinonsider ko na nga ngayon guys, na isa na akong PWD talaga, kasi hirap na akong maglakad, di ko na kaya mag-abroad, di ko na kaya pumunta ng ibang bansa, hanggang Pilipinas na lang talaga ang kaya ko. Pero wala, malakas pa rin talaga yung loob ko, kaya ang sinasabi ko sa inyo, kung nadidepress kayo, kung yung kaya nyo pa namang makapagtrabaho, kaya nyo pa naman makahanap ng ibang trabaho, pahingan nyo lang yung isip nyo, yung puso nyo, isipin nyo na lang muna yung sarili nyo bago nyo isipin yung ibang tao. Hindi lang muna, para makalimutan nyo, hindi nyo makapag-isip kayo na magpakamatay. Huwag natin isipin yung mga ganun guys, kasi
mahalaga yung buhay natin. Maraming taong lumalaban sa mga sakit nila para lang mabuhay. Tapos tayo na malalakas ang isip, malalakas yung katawan natin, natatalo tayo dahil sa problema. Tapos kinikitil natin yung sarili natin buhay dahil doon. Kaya ang payo ko lang, sana maging matatag tayo. Kasi ako, kinaya ko talaga guys, grabe. Masasabi ko sa sarili ko no, sobrang proud talaga ako. Kasi hindi madali yung pinagdaanan ko. Kung alam nyo lang, hindi. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Yung may sakit ka na, nagtatrabaho ka pa. Yung may sakit ka na, akat baba ka pa ng hagdan. Yung may sakit ka na, sura-sura ka pa. Yung hindi mo kaya, yung hindi ka nakakapagpahinga, wala kang pahinga. Hindi mo man lang mailapat yung katawan mo ng maayos sa higaan. Na gusto mong i-rest yung isip mo. Kaya mo pa ba? Walang ganun sa akin. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Tapos, pabalik-balik nga ako sa ospital pero nagagalit na lang yung doktor sa akin guys kasi hindi naman talaga ako sa ARD nadala dapat dapat doon ako sa pang nerves, mga buto, sinuggest na yun ng doktor pero hindi yun nangyari, hindi talaga ako dinala doon. Tapos yun, sobrang talaga pinagdadasal ko na lang, sige kayanan ko na lang to hanggang sa matapos ko yung kontrata ko. Kinaya ko yung guys hanggang sa natapos yung April, nagkasakit ako hanggang pag uwi ko ng August, hanggang pagdating ko dito sa Pilipinas may sakit ako guys. Hanggang ngayon guys may sakit pa rin ako. PW nga ako, may sakit pa rin ako, may nararamdaman pa rin ako guys, pero hindi ko na sinasabi yun. Ako na lang nakakalam kung ano yung pinagdadaanan ko, kung ano yung problema ko. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko pa magtrabaho para sa sarili ko. Kasi wala akong asawa guys single ako wala akong asawa, wala akong anak. Kailangan kong lumaban, kailangan kong magtrabaho kasi sinong bubuhay sa akin, di ba? Sarili ko lang din Kaya napipilitan ako kahit gusto kong, kahit hindi ayaw kong magtrabaho, hindi pwedeng hindi tayo magtrabaho kasi kailangan natin lumaban yung problema na yan, andyan lang yan. Kaya ako sa inyo, kung kami nga na PWD na nagtatrabaho pa kami, lumalaban kami sa buhay, kayo pa kaya, labanan niyo yung problema, magpakasaya kayo, mag-enjoy kayo, mag-TikTok kayo, or kung ano, mag-vlog kayo para may dubling kita. Maghanap kayo ng mga taong makakausap niyo, yung maiintindihan kayo, yung hindi kayo husgahan. Basta, wag lang kayo magpakamatay. Wag niyo lang tatapusin yung buhay niyo. Isipin nyo kung para saan kayo lumalaban, isipin nyo kung para kanino. Kasi kapag nalampasan nyo yung problemang to, kaya nyo pang maghanap ng trabaho, kaya nyo pa mag-abroad, kaya nyo pa magpunta ng iba't ibang klaseng bansa. Ako kasi wala na Naputol na yung pangarap ko, naputol na yung pag-abroad ko, hindi na ako makakapag-abroad kasi alam ko sa sarili ko, hanggat hindi ako nakapagpapa-opera, hindi ako makakapag-abroad na guys. Magiging isang PWD na lang talaga ako guys. Pero ito, yung PWD na malakas ang loob, na nagtatrabaho pa rin, na gusto pa rin magtrabaho. Lumaban kayo guys. Kaya sabi ko sa inyo, kung ano pinagdadaanan nyo, huwag kayong papakamatay. Kasi mahalaga ang bawat buhay natin. Mahalin natin yung sarili natin guys. Mahalin natin. Magtiwala tayo sa sarili natin. Kasi, ko, walang-wala pinagdaanan ko talaga sa Saudi. Sobrang hirap. Tapos isa pa guys umuwi ako sa Saudi, wala akong dalang pera. Umuwi ako, galing ako sa Saudi. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, magpapadoktor ako, magpapapira ako, wala akong pera. May mga utang pa ako. Pero lumaban ako. Hindi ako nagpatalo, hindi ako nagpakamatay. May mga times talaga gusto ko lang magpakamatay, pero talaga sobrang lakas talaga ng isip ko, sobrang lakas talaga natatalo. Hindi talaga pwedeng matalo yung isip ko at saka yung puso ko, hindi talaga sila pwedeng matalo. Hindi talaga ako pwedeng panghinaan lang na basta-basta na lang ako susuko, basta-basta na lang ako mamamatay. Hindi pwede yung ganon. Kaya sobra-sobra talaga yung pagpapasalamat ko na nalagpasan ko yung problema pinagdaanan ko sa Saudi. Kaya sabi ko, nung nag-Saudi ako, doon nahubog yung buong pagkatao ko. Doon ako naging isang malakas na babae. Doon ko nasabi na sobrang tapang ko kasi nakaya ko lahat ng mga pinagdaanan ko. Kasi kung kayo nasa sitwasyon ko na yun, mga times na guys, sigurado ako, hindi rin nyo kakayanin. Sigurado ako, baka gusto nyo rin mamatay na rin kayo. Kasi kung nagpakamatay ako ng mga panahon na yun guys, hindi nyo ako makikita ngayon nagsasalita. Diba? Kung nagpakamatay ako ngayon, hindi ko ma-enjoy yung buhay ko ngayon, di ba?
So, kailangan natin lumaban, guys. Yun lang. Maraming salamat. Sana maging matibay tayo lahat. God bless you. Alhamdulillah. Lahat tayo.